Atin munang patayin o i-silent ating mga cellphone. Sana walang mag-cellphone during preaching. Amen? Let the Lord speak to us, no? Sa pamagitan ng kanyang salita, no? So, kailangan natin ng full and undivided attention this morning. 1 Kings chapter 19, verse 10. 1 Kings chapter 19, verse number 10. Sa ating mga bisita, paki-share niyo po ang inyong mga Bible. Okay? Para sabay-sabay nating basahin, isang verse lang po ito. Alright? 1 Kings chapter 19, verse number 10. Nakita na? Yes. Okay, all together, verse 10, ready go. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Alright, let's pray po. Dear God, salamat this morning na kami po muli ay makapagpakinig, makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po this portion of Bible passage, Lord, na aming nabasa. And help us na maintindihan namin ito kung bakit po ito nasabi ni Prophet Elijah. And Lord, yes, there were times na kami minsan manghihina, manlalamig sa buhay namin. But salamat po na andyan ka, Lord, para magtulong sa amin na makarecover at ma-revive. Help us like Elijah na, Lord, sa kabila po na natakot siya sa kanyang buhay, i-comfort po siya ng Panginoon. And be this morning, Lord, na ang iyong salita ay maging pagpapala sa aming lahat. At Lord, minister ito sa mga tao, especially sa mga anak niyo po, Panginoon. Father, I can do nothing apart from you. I'm totally dependent upon your power and the leading of the Holy Spirit. May you equip me, Lord, with your wisdom and knowledge this morning. Be with us and help us, Lord, na makafocus sa pagkikinig na yung salita, even though mainit ang aming panahon due to, Lord, humid, yung increase po ng humidity. But I hope and pray in few minutes, Lord, ay willing po kami na mag-sacrifice a little bit para, Lord, na ma-feed namin ang aming soul. This I pray in Christ's name. Amen and amen. Be seated and thank you. 1 Kings chapter 19, the story, mga kapatid, na kung saan ay ang prophet Elijah ay nakaramdam ng takot sa kanyang buhay. And you know what? Ito po, mga kapatid, ay after po siya nanalo sa kanila pong showdown doon po sa Mount Carmel, na kung saan yung mga prophet ni Baal ay nag-offer po sila doon at ang kanila pong challenge, kaninong offering ang susunugin. Andyan po yan makikita, chapter 18. At na-prove po ni Elijah na tunay at buhay ang kanyang Diyos. Sapagkat ang kanyang offering ay dininig at nagpadala ang Diyos ng apoy at sinunog ang kanyang offering, burnt offering. Alright? At in fact, very victorious ito kay hindi lang po siya nakita ng Diyos at na-revive po ang Israel na bumalik sila sa Panginoon dahil dito, mga kapatid, na pinatay pa nila yung mga prophet ni Baal. Pero dito po sa next chapter, ang malungkot, natakot si Elijah sa buhay niya. At ang kanyang kinatatakutan, babae. Babae pa ang pangalan, si Queen Jezebel. Isa po siyang reyna. Asawa po niya, si King Ahab, na isa sa mga wicked na king po, mga kapatid, sa Israel. At dito po, mga kapatid, verse number 1, And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. So binalitaan ni Ahab, yung king, ang kanyang asawa, kung anong ginawa ni
Elijah sa mga prophet ni Baal. Look at verse number 2. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Alright? So pinadalhan po siya ng messenger, sinabihan, mga kapatid, si Elijah, na baka bukas, ang buhay mo ay wala na. Verse number 3, And when he saw that he arose and went for his life, natakot si Elijah, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. So iniwanan niya po yung kaniyang servant doon sa Beersheba. Verse 4, But he himself went a day's journey, one day po na travel, into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. So habang nandun siya sa wilderness, nag-iisa siya doon, nakaupo siya sa isang puno ng kahoy, ang pangalan ay juniper, and he requested for himself. Anong sabi niya? That he might die. Na sana mamatay na lang siya. And said, It is enough now, O Lord. Take away my life. Kunin mo na yung buhay ko. For I am not better than my fathers. Alright? So, nagkaroon po ng discouragement. Nakaramdam ng discouragement, si Elijah. At para sa kanya, hindi na siya effective bilang prophet. Para sa kanya, sabi niya, mas mabuti pa, mas mainam pa, Panginoon, kunin mo na lang yung buhay ko. Kasi, hindi ako mas better kaysa aking mga forefathers. You know what, mga kapatid? Kapag the moment na i-compare mo yung sarili sa ibang tao, that's the starting point of your discouragement. Two things happen kung mag-compare ka sarili mo sa ibang tao. Either you will get proud, or either you will get discouraged. Kapag kaangat ka sa ibang tao, possible maging proud ka. Kapag katingin mo sa sarili mo, mas may lamang ka, mas may meron ka, compare sa isa, yun, magiging proud ka. Pero kung tingnan mo naman yung sarili mo na inferior ka sa ibang tao, mas minus ka, mas wala kang alam, ma-discourage ka. At ito po yung nangyari kay Prophet Elijah. At ang sabi niya, o i-compare niya yung sarili niya, For I am not better than my fathers. Mas una pa yung mga ninuno ko, mas okay pa sila compare sa akin. In short, mga kapatid, nag-self-pity siya. Nag-self-pity. No? Kaya sabi ng verse number 10, anong sabi niya? Verse number 10, And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel. Anong nakita niya? Forsaking thy covenant. Gineglect na nila yung covenant, ang kautusan ng Diyos. Ang mga tao nagre-rebelde sa Diyos. Hindi na sila sumusunod sa Panginoon, sa instruction ng Panginoong Diyos. At ano pa, thrown down thy altars. Ang altars doon sa temple, gi-abandon na nila. In fact, pinagsisira nila. And what happened pa? And slain thy prophets, pinagpapatay ang mga propeta, kasama ni Prophet Elijah. Okay, with the sword. And at sa tingin niya, siya na lang naiwan. Siya na lang yung buhay, sabi ni Elijah. And even I only am left, ako na lang isa, and seek my life to take it away. At gusto nila akong patayin. Minsan ba sa buhay mo nakaranas ka ng discouragement? Amen? Siguro walang isa sa atin dito na never nakaranas ng discouragement. Tanong kayo sa akin, Pastor, dumating ba sa buhay mo bilang pastor na discourage ka? Many times. Many times. Kulang yung kamay ko, sabihin kapatid, in fact, there was a time na nagsabi kami ni Ma'am Vic, alis na kami sa Marbel, at hanap na lang kami ng ibang lugar na doon kami magpastor. Kasi baka hindi kami tinawag dito sa Marbel, baka hindi ang Marbel para sa amin mag-ministry. A lot of times, na-discourage ako, nanghina ako, umiyak ako kapatid, hinang-hina ako, even to the point, ayaw ko na mag-preach. But salamat, andyan ang aking wife. Sabi, make sure ang decision mo, decision ng Panginoong Diyos. Kasi, pag nag-decision ka ng mali, maapektuhan kami na pamilya mo.
Ikaw lang nag-decide, pero kasama tayo bilang pamilya, lalo na pastor ka. At sometimes magkaroon tayo ng maling desisyon the moment discouraged tayo. At the moment discouraged ka, that's the time si Satan mag-inject ng mga negative sa ating isip at buhay. Kaya careful tayo during sa moment na discouraged ka, kapatid. Down ka emotionally. Down ka spiritually. Kaya diyan, kapatid, mag-inject ng mga bagay na sometimes ang tao, pag walang wisdom, i-entertain natin. And eventually, gagawa tayo ng decision na hindi pala tama. Kaya ngayong umaga, I hope and pray na itong ating message, maging instrument natin na maging aware tayo. Yes, normal magkaroon tayo discouragement. Yes, normal manghihina ka. Yes, normal manlalamig ka sa Christian life mo minsan. But kapatid, I tell you, hindi option ang mag-stop. Hindi option ang mag-quit. Hindi option ang mag-give up. Amen. Kaya this morning, I want to challenge you this morning, mga kapatid. Don't quit. The title of our message, don't quit. Don't stop. Don't give up. Amen. 3 reasons I'm going to give you today why you should not quit. Like Elijah, discouraged siya. Lord, kunin mo na yung buhay ko. Wala na akong kwenta. Mas mainam pa yung mga ninono ko kaysa akin. At ako na lang nag-iisa. Dumating ba sa buhay mo sometimes nag-self-pity ka? Kaysa tingin mo, mga kapatid, ikaw na lang nag-iisa. Parang, ka na, wala ka nang magawa. Sometimes, yung gina-assist mo, gina-evaluate mo yung sarili mo, hindi ka na mapakinabangan. Kapatid, huwag ka makinig. Sisitan niya na idea. Lahat tayo special ng Panginoon. At wala kang karapatan kumuha ng buhay mo. Hello? 3 things, listen carefully. Mga kapatid, don't quit. Number 1, because others are watching you. Amen? Don't quit. Number 1, because others are watching you. May tumitingin sa'yo. Sa ayaw mo at sa hindi, kapatid, may mga taong tumitingin sa'yo. Tatay, pag nag-stop ka, your wife is watching you. Kung tatay ka ngayong umaga, ang misis mo tumitingin sa'yo. Ang anak mo tumitingin sa'yo. Ang pamilya mo tumitingin sa'yo. Ang kapitbahay mo na unsaved tumitingin sa'yo. Hello? Mga kapatid, ang mga unsaved people tumitingin sa atin. Now what happened when you stop? What happened when you quit? Di ba mag-question sila? Bakit nag-stop ito? Kasimba man ito. Ngayon, lagi andito na sa bahay nila. Anong ginagawa nito? Dati active ito. Pero bakit ito ngayon nag-stop naman? Wala na lagi kasimba. Andyan na lang sa bahay. Ano kayang problema? Kaya dapat, mga kapatid, tandaan natin, some people are watching us. Nag-o-observe. Imbis sana ma-encourage na sila kaya nagpapatuloy ka. Pero dahil nag-stop ka, imbis madala mo yung anak mo, muntik mo nang madala ang asawa mo, pero dahil nag-stop ka, na hindi na noon sila nadala. Kasi nag-stop ka, may nagmamasid sa'yo, may tumitingin sa'yo. At hindi po option, mga kapatid, na ikaw lang nagpapatuloy, mag-stop ka na. Don't you know, sa pagpapatuloy, kapatid, baka later on ma-encourage sila. Uy, si Papa nagpapatuloy kahit mag-isa lang. Si Mama nagpapatuloy. I-try kaya natin samahan. Pero when you stop, take note, nag-stop na rin ang pagtingin nila sa'yo. The only hope, ikaw dapat, kapatid, nawala ang hope dahil nag-stop ka. Hello, amen? Others are watching you. May tumitingin sa atin, mga kapatid. May nagmamasid sa atin. Siguro, asawa mo hindi pa saved, hindi pa Christian. Maybe mga anak mo hindi pa Christian. Kaya dapat, dahilan, mga kapatid, magpatuloy ka. Kasi pagpapatuloy mo, baka someday, madala mo sila. Ma-encourage sila sa pagpatuloy mo. Take note, ang nanay ko unang na-save. Unang na-Christian ang nanay ko. Mga kapatid. Nanay ko lang una. Nanay lang, sige lang simba. Sige simba. Tatay ko, wala pa, palahubog pa. Bisyuhan pang tatay ko. Lasinggiro ang tatay ko. Pero tuloy lang nanay ko. Ang good news lang, ang tatay ko, hindi niya pinagbabawalan ang nanay ko na magsamba. Yun ang maganda. Kasi may mga tao din, may mga husband din,
Ayaw nila magsimba, pero pinipigilan din nila yung membro sa pamilya nila magsimba. Huwag ka magsimba. Ikaw anak, huwag kayong magsimba. O ikaw misis, huwag ka magsimba. Dapat sana hindi, no? Kung di ka magsimba, okay lang. O sige, personal mo yan. Pero kung may magsimba, sige, pabayaan mo. Pero hindi talaga lahat ganun. So ang good news, ganun mga kapatid. Ginagawa ng tatay ko, ang nanay ko, okay, sabi niya, Pastor, pwede po ba ang ilang bisis na ang husband ko, pastor na, tawag dito, gina-encourage ko magsimba, isama, ayaw. Pero kami, salamat sa Panginoon Diyos, dinadala kami ng nanay ko. Kami ng mga anak, kahit ayaw ng tatay ko, tuloy kami. Si tatay na iwan sa bahay. Iwan. Sabi ng nanay ko sa pastor, Pastor, pwede po ba mag-Bible study tayo sa bahay? Okay, si Mister, di ko man madala simbahan, baka pastor, doon sa bahay, mag-Bible study para makapakinig siya. O sige, Mrs. Dulay, sige po. So punta ang pastor. Nung nalaman ng tatay ko, malayo pa, sibat. Malayo pa. Kasi yung bahay namin, sa gitna ng palayan, pagdaan sa yung kahon-kahon, makita ka agad. Uy, si Mrs. ko may kasama, parang pastor yun. Sibat na. Wala na. Kung mayroong, siya yung lalaki sa bintana. Kung may babae sa bintana, siya yung lalaki. Ayaw niya, kasi sa pronti yung aming, door. So, makita man siya, lumpat siya doon sa bintana sa likod para di makita. Pero nakita ng nanay ko, napansin na may tao. So, sabi niya, pagbalik, wala ka man kanina. Wala, doon pa ako, umaga pa ako alis. Pag alis ninyo, nag-alis din ako. Pero nakita God. So, in short, mga kapatid, ayaw niya. Ayaw niya makinig. Ayaw niya ng Bible study. Ayaw niya ng Bible. Ayaw niya. So, salamat, gumawa ang Panginoong Diyos. Masakit man kapatid, pero gumawa ang Panginoong Diyos na maligtas at makapakinig ang tatay ko sa Ebanghelyo. In short, mga kapatid, ang tatay ko na paralyzed. Sa sobrang inom, araw-gabi, matulugan. Sa dalan, sa basakan, sa tindahan, umaga na, doon nakatulog. So, sa sobra, kasi ang tatay ko, ang trabaho, yung, panday sa mga bakal. Gapanggawa ng arado, mga wasay, mga itak, o tinsmith, o blacksmith, yun ang trabaho. So, dapat pag ganun, iwas ka sa lamig. Kasi napakainit yung, tawag doon, yung ganun pa lang pagpwersa. Grabe na yun. Tapos yung pula-pula na bakal, tapos ipiin mo ba? Grabe yun na, So, in short, ang tatay ko nabalda. So, wala na siyang choice. Ando na sa bahay. So, siya na nagsabi. Sabi niya, Ma'am, saan na yung pastor? Pwede ba tawagin mo, magpa-pray ako? Sabi ng nanay, kadumdum ka magaling, pastor? Pero nung una, malakas pa, sibat-sibat. Layo, baga-exit na. Ayaw maabutan. Pero na-paralyze, walang choice, mga kapatid. Sige. So, ganun pa rin ang nanay ko. Siyempre, asawa niya. Pastor, pwede ba prihan natin si Mister? Na-paralyze, pastor, ganun ba? So, punta si pastor doon. Mr. Dulay, kumusta, Brad? Pastor, sorry, pastor. Nagsuri na siya. Sala ko digit, pastor, paagi na gid sa Ginoo, pastor ba? Ay, kabalogin ko, pastor. Dako gid mali ko gihimo. Sorry gid, pastor. Sabi ng pastor, Mr. Dulay, huwag ka magsuri sa akin, kay Lord ka. Okay, kay Lord ka nakasala, hindi sa akin. Ako, instrumento lang ako. Doon ka magsuri kay Lord. Sabi niya, pastor, pray ako, pastor. Na sana makarecover ako. Kaya kung makarecover ako, pastor, mag-promise, pastor. Magsaban ako kay Mrs. Mr. Dulay, huwag ka mag-promise sa akin, kay Lord ka. Kasi ang tao madali, basta andyan pa sa sakit. Lahat ng promise gagawin. Basta Lord. Basta lagi Lord. Basta i-okay mo lang ako, Lord. Ganun minsan ang tao. Pero pag okay na, meron kami Bible studyhan ngayon, nung naoperahan ang mata, gi-script kay katarak. Doon sa Jinsan, gioperahan. So, bawal maglakad, bawal mag-alis, bawal mainita ng mata. Kahit gabi, nagasalamin. Kay bawal. Mga kapatid, so Bible study kami, every time, mga 1 month siguro. Ngayon, nag-okay na, di na namon madakpan. Mrs. din si Mr. Ay, pastor, aga! Pastor, naglakad na naman. Pero nang Bible study namin, pastor, di nagig ko mag-inom, pastor, di nagig ko magpatintal. Pastor, di nagig ko maglagaw. Na-disgrasya sa carpenter tricycle. Mabuntig na lang, nakasurvive, nabuhay, mga kapatid. Sabi, nadudla, digig ko, pastor. Hindi, digig. Amo na yung mata ko, pastor, blessing ni, makakita ko. Ikaw, simba kita. Nakasimba minsan dito. Mga kapatid.
Bible study kami. Ngayon mga kapatid, 1 month na, di naman madakpan. Kaya every time punta namin, Pastor, aga pa to naghalin. Pastor, alas 4 pa to. Dito siya, Mrs. Lakat. Ito Pastor, sa barkada niya, sa Tubaan. Katong yung dating barkada sa Syuktok, nagbalik naman dahil si Manong. Naghambal mo ito, di naging ko Pastor, kay ang mata na ko Pastor. Hello, amen? Minsan ganun ang tao. No? Makipag-bargain, ganyan, kung wala pa. Pero praise the Lord mga kapatid, ang tatay ko, balik tayo, nagpatuloy. And thank the Lord, isa sa mga bagay pinapasalamatan ko, gitupad ni tatay ko yung kanyang pangako, na once bumalik siya, makalakad siya uli, magpagamit siya sa Panginoon Diyon. And praise the Lord. Mga kapatid, ang nanay ko, grabing gawa, gitirapi, nagkuha ng lata, lagyan ng luya, tapos mga dahon-dahon, tapos kung ano pa, lana, tapos gipound. Mga kapatid, sige banyos, araw-gabi, banyos, araw-gabi. Tapos may 2 kawayan, tapos giganon-ganon. Ganon. Tapos balik naman, ganon. Therapy for almost 1 year. Salamat nakalakad ang tatay ko. Praise the Lord. Namatay ang tatay ko, mga kapatid. Nangyari yon mga kapatid, wala pa ako pinanganak, di nakaalaga si tatay sa akin. Pinanganak ako 1976, na-paralyze siya mga kapatid 1975, hanggang 1978. Ganon. Hindi siya nung maliit pa ako, hindi niya ako naalagaan, sabi ni nanay ko. Pero nung medyo malaki na ako, praise the Lord, 1980 naka-recover siya. At namatay ang tatay ko at 2006, pastor na ako. Mga kapatid, nakasimba dito sa Maranyon pa. Nakita pa niya kami ni Pastor John, naabutan pa kami mga kapatid na naging pastor. And it's a blessing. Amen? It's a blessing mga kapatid. Nagpatuloy siya. Nagsama siya kay pastor sa mga bundok. Outreach program, nag-soul winning doon. Mga kapatid, very active ang tatay ko. And mula, na-save ang tatay ko, never ko na siya nakita. Kaya ang tatay ko noong una, mahilig sa likit. Ano nang tawag, di ba? Okay, ang tatay ko, Ilocano, may taniman sila na tabako. So, siyempre, unay mga kapatid. Kami tagbili ng bato ng lighter pa yan noong una, na may bato pa. Tapos yung mga newspaper, ganun. Tapos ang tataas pa naman, payat pero taas. Ganun mga kapatid. But salamat sa Diyos, nung naligtas ang tatay ko, never ko na siya nakita nag-inom, never ko na siya nakita nagsigarilyo. Kaya nakita, gisurrender niya na sa Panginoon mga kapatid. Don't give up. Siguro anak mo ngayon pasaway, husband mo ngayon pasaway, apo mo ngayon pasaway, but I will tell you, may tumitingin sa iyo. Kaya kapatid, huwag kang mag-give up. Don't quit. Amen. Kaysa pag-quit mo, wala na silang dahilan na titingnan, susundin sapagkat nag-stop ka na kapatid. Amen. Apostle Paul, anong sabi ni Apostle Paul? Acts 20:24. Acts 20:24 mga kapatid. Sabi niya dito sa ating pag-ibasa po natin, Acts 20:24, isa sa mga verse na sana mag-motivate sa atin dito. Alright? Sa book of Acts, chapter number 20, kung ating tingnan dito si Apostle Paul, ang dami po siyang mga na-encounter. And yet, despite of all that, mga kapatid, mga odds na kanyang na-encounter, anong sabi niya dito sa kanyang sulat po? Verse number 24, Acts 20:24, but none of these things what move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen? Kung titingnan natin, ba't suriin mo, si Apostle Paul, sa lahat ng apostoles, si Apostle Paul ang daming pinagdaanan na apostoles. Nakulong siya several times, nakarana siya, nalunod sa barko several times, siya po'y nilatigo mga kapatid, ilang beses siya nasa dagat palutang-lutang, walang kain, walang inom, walang tulog, hindi sila nakakita ng sinag ng araw, several times and many times. He encountered discomfort, discouragement, mga kapatid, hunger and thirst, but praise the Lord, sabi niya dito, but none of these things move me. When you say none, that means none. Hindi, kung mayroon mang dahilan o mayroon mang tao na dapat ma-discourage, that is Apostle Paul. Amen?
There are a lot of perils he encountered. He was abandoned by his friends. And yet he said in the book of Acts, but none of these things move me. Kapatid, kung may dahilan kang ma-discourage ngayon, much more kay Apostle Paul. Pero ang sabi ni Paul, walang makakatinag sa akin, walang makakapigil sa akin, walang makapagpatumba sa akin. Sapagkat ang kanyang desire is to testify the gospel of God or the grace of God, mga kapatid. What a blessing! What a testimony, mga kapatid. Amen? 2 Corinthians, another letter of Apostle Paul. 2 Corinthians, please, okay, chapter 4. Chapter 4. Look at chapter 4. All right. Chapter number 4. All right. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. Chapter 4 verse 8 and 9. We are troubled on every side. We are not yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Hindi siya desperado o walang pag-asa. Okay? Parang nakukonfuse siya, perplexed, but not in despair. Verse number 9, persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen? Yan ang testimony ni Apostle Paul. Ang dami niyang pinagdaanan, side by side, trouble, perplexity, despair, persecution, forsaken, abandonment, and yet ang kanyang conclusion, yet but not destroyed. Kung may dahilan man siya manghina, that is Apostle Paul. Ikaw di ka lang matik sa boyfriend mo, girlfriend mo, makumusta, kaimot-imot ka na dayon. Hello? Discouraged dayon. Ngaluya ka ba? Ay, ano abi, pastor? Oh, ang dami tayong dahilan dayon. Oh, manghina tayo, mag-abandon. Sis, why ka nagasimba? Amo ni pastor. Sa birthday ko, abi, why nagkanta sa birthday song? Ang iba niya, talag siya lang gasimba. Pag birthday nila, kantahan na yung birthday song. Ako, pirmi mo ko gasimba. Why gig ko, yagi kantahan. Sweeter as the years go by, tani. Ay kapatid, huwag tayong ganon. Amen? Discouragement, don't give up. Hebrews chapter 12, verse number 1, anong sabi dito po sa Hebrews? Alright? Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. Verse number 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. That refers, mga kapatid, sa mga Old Testament saints during the time of Adam until today, yung mga early Christians na nauna sa atin. Wherefore, seeing we are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen? That means to say, itong mga Christian, the cloud of witnesses, sila yung nag-cheer sa atin. Patuloy ka! Patuloy kayo! Mga Christian, tuloy lang! Yes, may mga discouragement. Yes, may persecution. But sila yung nag-cheer sa atin. Hey! Continue! Continue! Alam niyo po, malaki yung factor yung cheering. Oo. Maraming mga tao na muntik na silang matalo, pero dahil may nag-cheer sa kanila, nabuhayan sila ng loob, na-encourage sila, nagpatuloy sila. Bakit? May nag-cheer, tuloy lang! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! At ito yung mga Christian na nauna sa atin. Great cloud of witnesses. Christians, don't quit. Amen? Don't quit! Because others are what? Watching you. Others are watching you. May nagmamasid, may tumitingin sa atin. Mga kapatid, either mag-quit ka or magpatuloy ka. Take note, may influence tayo, mga kapatid. Don't give up. Number two, di po ako magtagal. Don't quit, number 1, because others are watching you. Number 2, because God never give up on you. Amen. Because God never give up on you. Ang Diyos sa atin, hindi siya ba nag-surrender? Na kahit po many times we rebelled against Him, mga kapatid, okay? We failed Him, and yet ang Panginoong Diyos
Andyan siya lagi. Naghahintay sa atin. Anong sabi niya in the book of Jeremiah? Please look, Jeremiah. Go to Jeremiah. Jeremiah chapter number 31, please. The book of Jeremiah. Jeremiah chapter number 31. Chapter number 31. According to Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31. Let us read verse number 3. Jeremiah 31 verse number 3. Ready, go. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Now, personally, ito ay address sa children of Israel. Na binigyan ng Diyos ng everlasting love, nag-promise ang Panginoong Diyos na meron siyang everlasting love sa kanyang bansa. Ang kanyang piling bansa na kung saan ang Israel. Okay? Na kahit po mga kapatid, sila po ipasaway, and yet ang Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, patuloy. At wala pong hangganan. Amen? Look at Jeremiah chapter 3 verse number 12. Atras tayo konti. Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter number 3. Tingnan niyo po anong ginawa po ng mga Israelite. Jeremiah chapter number 3. Chapter 3 verse number 12. Okay? Jeremiah chapter 3 verse number 12. Go and proclaim these words toward the north, and say, Return, thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you. For I am what? Merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Wow. What a promise. Look at verse 22. Verse 22. Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Kasi, ang Panginoong Diyos mismo ba, ang nagatawag, Return, O backsliding Israel, balik na kayo. Okay? And I will heal you, and my anger. Oh, wala na. Sabi ng Panginoong Diyos. Nakita mo ang pagmamahal ng Diyos? Kaya wala tayong dahilan mag-give up kasi mismo ang Diyos na siyang nag-welcome sa atin, ang Diyos ang umahanap sa atin, ang Diyos ang patuloy, kapatid, nag-a-adjust sa atin. How many times we fail God? How many times we rebel against God? How many times, mga kapatid, we abandon God, and yet ang Panginoong Diyos, He never changed. His love is everlasting. Malakay chapter 3 verses, sabi niya, I, the Lord, I change not. His mercy never changed. His loving kindness never changed. His forgiveness never changed. Amen. Praise God for that. Have you remember ba Jonah? Nagrebelde si Jonah, tumakas si Jonah, papunta sa dapat lang Nineveh, pumunta siya ng Tarshish, and yet ang Panginoong Diyos naghanap ng paraan para mapabalik siya. Nag-prepare siya ng feast para makasurvive si Jonah at ma-fulfill ng plano ng Diyos para sa kanya. You see, nag-rebelde na ito si Jonah na prophet ng Diyos, and yet si God make a way na ma-fulfill pa rin ang kanyang purpose. You see that? Ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po sana, okay, wag nating i-ano ang mercy ng Panginoong Diyos, wag nating i-abuse ang grace ng Panginoon. Ang favor ng Panginoong Diyos sa atin. Don't quit. God is good, amen? Mahal ka ng Diyos, kapatid. May dahilan kung may nangyayari sa buhay mo ngayon. May plano ang Diyos yan. Maybe ngayon di mo naintindihan, but I believe God is sovereign. Okay? Ang plano niya ngayon, mga kapatid, merong outcome yan. Merong positive result po yan. Just yield, mga kapatid, sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, para tayong clay. Okay? Si Lord ang potter, we are the clay. Willing lang tayo mag-yield sa Kanya.
Amen. God never changed. Kung failure lang pag-usapan natin sa Panginoong Diyos, iwan ko lang. Mula nung na-Christian tayo, and yet, kahit Christian na tayo, nagkakasala pa rin tayo sa Panginoong Diyos, and yet, sabi niya, they are new every morning. The mercy of the Lord, they are new every morning. Kung ang Diyos katulad sa atin na impatient, siguro wala na tayo, but we are not consumed because His mercy fail not, mga kapatid. Praise the Lord for that. Amen? Revelation 22:17. Revelation 22, verse number 17. Revelation 22:17. And the Spirit and the bride say, Come. Let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. You see? Notice the word come. Many times it mentions the word come. God is inviting us. If you are thirsty, come. And God is going to provide water freely. Water of life freely. And that water is the Lord Jesus Christ. All we need to do is to come to Him. Matthew chapter 11, verse number 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. God is inviting you to come to Him. And I will, what? Ano sabi niya? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy and my burden is light. Friend, are you in a burden? Do you have heavy laden today? All you need to do is come to the Lord. Just go to the Lord. Give it to the Lord. Hand it over to the Lord. Galatians chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall what? Reap, if what? We faint not. We faint not. Now, allow me to ask you, sometimes you feel discouraged, you're about to quit, you feel weary. Bakit ka nang hina? Bakit ka nag-faint? Bakit ka nag-weary? There are two reasons, or three reasons. Number one, maybe you lack prayer. Amen? Maybe you lack prayer. Why you are weak? Why you are discouraged? Why you are about to give up? Luke 18:1, and Jesus say a parable, men ought always to pray and not to faint. The antidote of discouragement is prayer. The remedy for discouragement is prayer. The more you pray, you get encouraged. Amen? That's why we need to pray. You need to pray hard. Kung feeling mo, hina ka, tuduhan mo yung prayer life mo. Bakit ka nang hina? Para mag-stop ka na mag-serve kay Lord? Maybe because ang prayer life mo mahina na. Kapatid, we need to check our prayer life. Amen? Not only you lack prayer, number two, you lack nourishment. You lack spiritual nourishment. Matthew 4:4, the Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Are you with me? Amen. We need to feed ourselves with spiritual nourishment or spiritual food. We need to nourish ourselves with the Word of God. We need to saturate our mind with the Word of God. Mga kapatid, isa makapapahina sa ating Christian life kung ang Word of God insufficient na. Kung ang Word of God, hindi na natin, mga kapatid, na meditate, okay? Because the Word of God, I believe, it provides encouragement. It provides guidance. Are you with me? Why you get weary? Not only lack of prayer, lack of nourishment, it may be you lack fellowship with your brethren. That's right? Baka iba na ang ka-fellowship mo, kapatid. Hindi ka na, wala ka na sa flock, wala ka na doon sa dapat
no, na area na dapat nandoon ka. Sa grupo na dapat doon ka. Na kung saan fellow brethren mo, fellow Christians dapat ang kasama mo. Because there is blessing sa kapwa mo Kristiyano kaysa unbeliever. Si Lot kapatid, bakit po siya? Para siyang givix ang kanyang heart, ang kanyang life, ang kanyang soul, sabi niya, sa Peter, sapagkat ang mga kasama niya lagi mga unbeliever. At di-picture niya ang sarili niya parang gina-torture every day, every day. Kasi iba ang mundo. Iba sa mga Christian. There is blessing sa kapwa mo Christian. There is blessing in the fellowship with godly people. It provides encouragement. It provides edification in the fellowship of godly people. Kaya sa totoo lang mga kapatid, mas excited ako makasama ang mga Christian kaysa unbeliever. Tingnan mo ang believer, pambungad pa lang, iba na ang salita nila. Masyadong worldly. Ang thinking nila, puro material nga bagay. Oo, ganyan, ganyan. Pero makita mo ang Christian, iba tayo mga kapatid. Makakonect tayo sa mga spiritual na bagay. No? Madali tayong makarelate sa mga bagay na may connection sa mga bagay na spiritual. Yun ang blessing. Oh. Pero tingnan mo yung mundo. Kaya, ang real Christian mga kapatid, ma-discourage ka, manghina ka, kapag lalayo ka doon sa fellowship ng mga brethren. That's why we should not give up. Amen? Alright? Another story, the prodigal son. Kahit ano kapasaway ang prodigal son, pero hinanap ng tatay, hinintay ng tatay, hinalikan ng tatay nung umuwi ang prodigal son. Kahit ano kapasaway ang kanyang anak, pero nung bumalik kapatid, welcome ng tatay. Kapatid, ganun tayo. Kahit ano tayo kalayo sa Panginoon Diyos, nagkamali tayo, nagkasala tayo, and yet kung tayo lalapit sa Kanya, still we are welcome. My son. That's why don't give up. Don't quit. Amen. Third and last, amen. Don't quit. Number 1, because others are watching you. Number 2, because God never give up on you. Third and last, because God will reward you. Amen? Yes, mga kapatid, kahit sa anong prinsipyo ng buhay, ang nagpapatuloy siyang magwawagi, siya nagpapatuloy, siya magsasucceed. Yes or no? Never ako nakakita na nag-stop, nagibigyan ng reward. Estudyante nag-stop, gibigyan ng reward. That is wrong. Mali yan ang principle. But mostly, sa mga tao, gibigyan ng reward, recognition, accomplishment, yung nagpapatuloy. Nabasa ko sa isang article, itong si Rowan Atkinson, aka Mr. Bean. Nung nag-apply siya sa Hollywood, many times gireject siya. Kaya hindi siya marunong magbasa sa script. Kaya meron siya tinatawag speech impediment. Parang bulol, may pagkagamambol. Di niya mabasa ang script, di niya ma-explain masyado. Brad, kasi ang kanyang salita, hindi fluent ba? This is a British actor. Taga Great Britain po ito siya. O kung kilala, siguro lahat tayo kilala. Kahit kingkoy-kingkoy ngayon, meron yan Mr. Bean. Wala ko lagi pa panood si Clint, paborito niya, kaya baka maging Mr. Bean. O ang mata ba, ganun-ganun. Tapos, ang hindi maganda sa Mr. Bean, kay walang salita. So, gireject siya kasi dapat marunong ka magbasa sa script kasi actor ka dapat script ma-express mo. So, gireject siya. Many times, mga kapatid, wala naniwala sa kanya na may potential siya. Pero one day, may nakadiscover sa kanya. So, nung istorya siya ganun, tapos parang potential ito naging comedian. Maging comedy. So, parang theater muna mga kapatid, doon siya na-discover. Na itong tao ito, kahit di magsalita, pero ang kanyang aksyon nakakatawa. So doon nagsimula, gibigyan siya ng role, mga kapatid, hanggang na-discover siya, hanggang yun na nag-start yung Mr. Bean. And you know what mga kapatid, isa sa mga successful na actor sa Britain ngayon, Rowan Atkinson. At makita natin ba, nakailang sequence yung Mr. Bean, meron pa siyang Johnny, the English Johnny. Wala masyadong salita. Pero tingnan mo mga kapatid, mata pa lang, expression pa lang, nag-communicate na. Amen? Matawa ka na.
Oh. Now, kung nag-give up si Rowan Atkinson, kung na-discourage siya, sapagkat hindi po siya natanggap, mga kapatid, anong buhay niya meron? The same with Sylvester Stallone. Kung nabasa niyo rin ang story ni Sylvester Stallone, nagamambol din yan siya. Hindi mo masyadong maintindihan, parang lasing, parang always lasing pag nagsalita. Hello, nakarelate kayo? Nakakunik kayo? Naintindihan niyo ba sinasabi ko dito? What I'm saying, mga kapatid, kung mag-give up ka pala, ang isa sa pumatok, mga kapatid, na pelikula ni Sylvester Stallone, Rambo. Elementary pa ako, mga kapatid, but until now, di ko makalimutan ang kanyang pelikula, Rambo. Rambo 1, 2, and Rambo 3. Amen? Sometimes, mga kapatid, ginalimit natin ating sarili. Pero kung magpatuloy tayo at determinado tayo despite sa mga odds, despite sa mga obstacles, despite sa mga challenges sa buhay natin, meron tayong mapapala. Siguro ngayon di mo nakita ang potential, di mo nakita ngayon ang positive, but tuloy lang. Kasi doon sa dulo, nandun pala yung blessing. Maraming mga tao nag-succeed kasi tuloy-tuloy lang. Nagpatuloy sila. May challenge, sit back, challenge, sit back. Sige, tuloy lang, tuloy lang. And later on, nandun, mga kapatid, na-enjoy nilang blessing. Why? The secret is determination. That's why don't quit. Don't give up, mga kapatid. We have many reasons. Yes, normal yan. Ma-discourage tayo. May mga setback, mga kapatid. No, pag-attempt natin, hindi siguro nag-succeed. But I believe, yung saying nila, try and try and try. Amen? Until you die. You succeed. You succeed. Kasi ang success minsan, mga kapatid, may mga tao, gibless sila, once lang successful na. Pero not all the time, mga kapatid. Most of the time, may attempt number 1, attempt number 2, attempt number 3, bago pa. Kasi gitest nila ang ating patience. Gaano tayo ka-determinado. Amen? God is going to reward you. Salamat ako, nanay ko, di nag-give up. Siguro kung nag-give up si nanay ko, di kami Christian ngayon. Siguro kung nag-give up si nanay ko, na-discourage siya kay mister niya, di niya nakasama, palahubog, bisyuhan. Oh? Kapatid, wala kami ngayon. I don't know anong buhay meron kami ngayon. And salamat sa Panginoong Diyos, dahil hindi nag-give up ang nanay ko, doon namin naranasan ang peaceful life. Kasi nung di pa na Christian, si nanay ko, si tatay ko, laging gaaway. Almost every day, hubog si tatay, magdag si nanay, mag-away sila. Kami mga anak, para kaming mga lingayog, ipasuhan. Pag nag-away na, magdinampusay, ipang manglupad ang mga hindi dapat maglipad. Takot kami, parang natruma kami. Kaya may sana kung may mga parents na mag-away na, baba lang, walang mga pag makakuha ng panglampos si nanay ko, ilampos niya. Grabe, kahirap, lumaki kaming ganun ang senaryo sa bahay. But mga kapatid, praise the Lord, nagkaroon ng peaceful ang aming bahay noong na si Kristo nasa bahay na. Kaya sabi ng kanta ng mga bata, kung si Jesus sa panimalay, masadyang balay, masadyang balay, masadyang balay. Pero ang opposite, kung ang yawa sa panimalay, sigig sumbagay, sigig sumbagay. Sadya mga abiyan, sadya. Amen? Don't give up. Kapatid, ngayon parang mag-give up ka na. That's Satan's lies. Huwag kang makinig. Mga kapatid, gusto ng Diyos magpatuloy ka. Si Elijah, muntik na. Mga kapatid, basahin mo ang next verse. Gicomfort siya ng Panginoong Diyos. Sabi niya, wag. Marami pa ako. Marami pa ako. May 7,000. Let's go back, mga kapatid. Let's go back. Okay, 1 Kings chapter number 19. Look at verse 18. Verse 18, mga kapatid, and we will close with this verse. Akala niya siya na lang nag-iisa. 1 Kings chapter 19, verse number 10. Kanina ating binasa. Alright? 1 Kings chapter 19, sa ating text kanina. Ating text kanina. 1 Kings chapter 19, verse 10. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant.
Tumalikod na sila, they turn their back from you, sabi ni Elijah. Thrown down the altar, sinira ang altar, wala na, giabandon na. And slain their prophets, pinagpapatay ng tabak, sword. And ako na lang, sabi niya, even I only am left ang natira, and speak and seek my life to take it away. Gusto nilang patayin. Pero sabi ng Panginoong Diyos, sa verse 18, tingnan niyo kapatid. Verse 18, yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Okay, so hindi tama yung sinabi ni Elijah na ako na lang natira. Sabi ng Diyos, hindi. Meron pang 7,000, 7,000 sa buong Israel na hindi yumuko o nagbow kay Baal at hindi humalik sa kanyang image, mga kapatid. Kaya sometimes, i-comfort tayo ng Diyos. Sometimes, ang ating thinking, akala natin tama, pero hindi pala. Kaya kapatid, huwag tayong mag-quit. Amen? Because others are watching us. Because God is never give up on you, and because God will reward you. There is a reward. Amen? Every head bow, every eye closed. Lord, salamat sa message ngayong umaga. Short, but Lord, I believe may meaning, may mensahe ito. Salamat, Lord God, na ginamit niyo po si Elijah to awaken us. Na even siya po'y prophet, personally naka-encounter, nag-perform ng miracle, and yet nakaranas siya ng discouragement. And even to the point, Lord, na gusto niya nang kunin ang kanyang buhay. Gusto niya nang mamatay. But salamat, Lord, ito po'y testament, ito po, Lord, ay nagpapatunay na walang vulnerable sa amin. Walang super Christian sa amin. Na even ang mga prophets, nakaranas sila ng discouragement. So sa amin, Panginoong Diyos, salamat po na may Diyos na nag-comfort. Lord, I pray, this morning, I do not know sa bawat isa sa amin anong status, Lord, ng kanilang Christian life, kanilang buhay. Maybe ang iba sa kanila andun na sa brink of discouragement, brink about to quit. Lord, andun na sa time na parang sumuko na Panginoon. But Lord, I pray na sana po bago namin gagawin yan, isipin namin na ang Diyos una sa amin, hindi po nag-give up. Ang Diyos naghanap ng paraan upang makarecover kami. All we need to do is come to the Lord. Sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yes, Lord. They shall walk and not faint, Panginoong Diyos. Kaya I pray, O God, ngayong umaga. Normal sa amin, Lord, manghina minsan. Pero Lord, salamat po na na-remind kami this morning that quitting, give up, Lord, is not an option. Walang tao, Lord, na naging successful sa mga tao na nag-give up sa kanilang Christian life. Walang mga tao na happy na nag-give up, nag-stop sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. The secret of happiness, Lord, is in the Lord only. At Lord, walang problema na hindi kayang malutas kung hindi namin ilapit kay Lord. Walang problema na malaki kung ilapit namin kay Lord. Kaya this time, Panginoon, I pray, ngayong umaga, I do not know anong problema meron kami, anong level o anong mga sitwasyon. Salamat, may remedy. Si Lord ang aming remedy. Si Lord ang aming solution. All we need to do is to humble before God. I-acknowledge namin na helpless kami. At i-acknowledge namin ang presence ni Lord, ang power ni Lord, ang mercy ni Lord, ang grace ni Lord na sufficient para tulungan kami. Lord, sabi niyo po, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Maybe, Lord, financial problems, sometimes nagpa-discourage na tao. Sometimes physical, sometimes mga relationship, Lord, na hindi po na-settle. Ang mga bagay magpa-discourage sa amin. But Lord, whatever problem meron kami today, aming ilapit sa inyo, Lord. And that's the time, I believe, magkaroon kami, Lord, ng recovery. I pray for your people, Panginoong Diyos, this morning. Speak to them. Like Elijah, Lord, magkaroon kami ng revival. Magkaroon kami ng revival. As you bow your head and close your eyes, I request everybody to please stand. I do not know members, Christian, mga mahal namin kaibigan, bisita ngayong umaga. Kung saang banda nangusap ang banal na Espiritu
o sa mensahe, nangusap ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Pero ngayong umaga, pwede mo ang masabi, Pastor, salamat po sa mensahe. Yes po, may mga bagay sa buhay ko minsan para na ako mag-give up, nanghina ako. Pero salamat po, Pastor, sa message na na-encourage ako na ang Panginoong Diyos ang solusyon ng aking problema. Walang mabigat kung aking ilapit sa Panginoon. Yes po, kapatid, kailangan lang natin lumapit. Andyan ang Panginoon, happy siya. Welcome tayo kung tayo ilalapit sa Kanya. At bibigyan niya tayo ng lakas na siyang magamit natin sa pagpapatuloy. Ngayong umaga, nais ng Diyos, kung ano man yan sa puso mo ngayong umaga, nais ng Diyos, ilapit mo sa altar and pray to Him. Come to the Lord, seek His wisdom, seek His guidance, and you can find help. Yes, ang ating kailangan ang Diyos. Walang iba. Walang iba, kapatid. Hindi politiko, hindi sino man. Ang ating kailangan. What we need is Jesus. What we need is the Lord. I do not know, maybe sa iyo medyo strong ka ngayon, pero pwede bukas makalawa, manghina tayo. That's why, pwede tayong lumapit sa altar pa rin. At i-pray natin, Lord, patuloy mo akong palakasin. Siguro hindi ka ngayon nanghina, pero baka bukas makalawa. That's why we need also to come to the Lord at i-pray natin, Lord, salamat po. Salamat po sa reminder. Salamat sa exhortation. Salamat sa inyong salita. And many times in the Bible, many Bible characters ba, kapatid, na sila po'y nanghinaan, yet si David, gilapit niya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng revival. Amen. Amen. Come. Our great and loving Father, we thank you, Father, dear God, for this morning, knowing, Lord, that you are our God who never give up. You never give up on us. Many times we fail you. Many times we rebel against you. And yet, your mercy and love and grace is sufficient. You're always willing to accept us. You're always willing to forgive us. Though many times, Lord, we sin against you. Thank you, Lord, that you are like the prodigal, the father of the prodigal son. Na kahit po, Lord, malaki ang atraso ng kanyang anak sa kanya, he wasted his substance in riotous living. Yet, nung bumalik sa kanyang ama, with open arms, he hugged his son. With open arms, he welcomed his son. With open arms, he kissed his son. And Lord, that is our God. This morning, I pray na na-relieve kami, knowing na hindi kami nag-iisa sa aming problema. Andyan ka, tumutulong sa amin. Andyan ka para akayin kami. Andyan ka para gabayan kami. Andyan ka para palakasin kami. Kaya Lord, bless these people, especially those people who came forward. I do not know anong mga circumstances in their lives. I do not know anong mga prayer nilang ginawa ngayong umaga. But Father, it's my prayer. Please grant their prayers. Please strengthen them. Please, Lord, protect these people. Thank you, Father, for this morning na ang iyong salita is always nagapaalala at nag-strengthen sa amin. It's my prayer, Panginoon, na di namin makalimutan itong mensaheng ito.
At ito mag-motivate sa amin na huwag kaming mag-quit. Because Satan, Lord, is a deceiver. Satan, Lord, is a great liar. Na magbigay siya, mag-inject siya ng mga bagay, pero ang ending, Panginoong Diyos, is consequences sa aming life. Thank you that we have the solution, Lord, and only is the Lord Jesus Christ. Thank you, Father, throughout this week. Lord, pangunahan niyo kami, i-guide niyo po kami, bigyan niyo kami lakas sa mga magbiyahe bukas, may mga transaction bukas, sa mga darating na mga araw. We entrust to you, Lord. Hindi namin alam anong mangyayari sa mga coming days. That's why we need your help, Lord. We pray for the safe travel, Sister Hazel, tomorrow bound for Davao, and the rest, Lord, sa kanyang mga schedule. We pray for her safety, and the rest of us, Lord, and all the members of this church. We love you, Lord. We thank you for your great love for us, especially, Lord, for the great salvation. For glory, honor, we give it back to you, Father. In Christ's name we pray. Amen. And amen.